Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. So we're so excited dahil tayo po ngayon ay nasa last na topic natin para po sa huling buwan ng taon na ito, ng 2024. So napakaganda pong pasimula nitong, napakaganda pong ending nitong message na ito para sa pasimula ng 2025 natin. So I hope na tayo po mga kapatid ay nakahanda na para sa pagkain, para sa pagnguya, para sa pag-meditate, para sa pakikinig ng salita ng Panginoon na ating mapapakinggan na magiging preparation natin para sa isang masigabong bagong taon ng 2025. So let's get started. Alam niyo po, yung Prosperous New Year is a common New Year's greeting that expresses the hope that the recipient will have a successful and fulfilling life. So madalas sinasabi natin na Happy New Year, o ang ibig sabihin nito ay pinaparating nito ay hindi ka lamang maging masaya, kundi ikaw ay maging prosperous din sa New Year na ito. So napaka-importante po mga kapatid ng usapin ng isang masigabong bagong taon, ng isang pinagpala na bagong taon at ng isang prosperous na bagong taon. Now the question is, paano ba talaga nagiging prosperous ang isang tao? Paano ba tayo magiging prosperous sa 2025? Ano yung mga crucial na katangian ng isang tunay na prosperous, lalo na pagdating sa ating buhay? So ito po yung napaka-importanteng pakikinggan natin dahil ito po ay, sabihin na natin, isang kontrobersyal, pero napaka-importanteng usapin patungkol sa ating buhay, patungkol sa ating pananampalataya. So we are going to talk about how to have a prosperous New Year. Paano ba tayo magkakaroon ng tunay na pinagpalang bagong taon? Paano ba tayo magkakaroon ng masigabong bagong taon? I want you to open your Bible with me in 3 John chapter 1 verse 2. 3 John chapter 1 verse 2. Nakalagay po dito, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Ulitin ko po. Sabi ni Apostle John, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. So how to have a prosperous New Year? Let's look at the 3 crucial types of prosperity that we need in 2025. Tatlong crucial na uri ng prosperity na kahit balibalik-tarin natin ang mundo, kailangan natin ito sa 2025. Kailangan natin ito sa susunod na taon. So if you are ready right now, i-share mo itong video na ito, at dalangin ko na ikaw at ang makakapakinig nito ngayong araw na ito ay magkaroon ng masigabo at pinagpalang bagong taon. Number 1, sinabi dito, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Unang crucial na type ng prosperity na kailangan mo at kailangan ko sa susunod na taon. Number 1 is financial prosperity. Financial prosperity. Sabi dito, I pray that you may prosper in all things. Alam niyo po, the word prosper na ginamit dito is euduo. Itong euduo na ito, ang ibig sabihin, have a prosperous journey. It means to succeed in business affairs. So may kinalaman siya sa material at pinansyal na area ng ating buhay. To have a prosperous journey, to succeed in business affairs. So napaka-importante po ng financial prosperity. Isang type ng prosperity na kailangan mo at kailangan ko maging ang mga relihiyoso at mga karnal na tao ay nangangailangan nito. Lahat ng uri ng tao, whether may Lord sila sa buhay o wala silang Lord, at hindi lang ito pang mundo, ito rin ay hindi lang ito pagiging makamundo, ito rin ay pagiging makadiyos. Why? Alam niyo po, napaka-importante nito. In 2 Corinthians chapter 9 verse 8, Apostle Paul said,
and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Alam niyo po, napaka-importante yung napupunan yung pangangailangan natin at mayroon tayong sobra na kung saan mai-share sa iba. Napaka-importante po ng financial prosperity dahil may pangangailangan tayo. Kalooban ng Panginoon na tayo ay pagpalain, na tayo ay maging pinagpala financially. Why? Because you have a need. Maging sa mga taong irritable sa ganitong usapin. Sila man din pambihira, nanghihingi rin Sila man din nangangailangan din dahil lahat tayo may need. At hindi lang natatapos ito sa pangangailangan natin. Dapat tayo din ay nagiging pagpapala sa iba and plenty left over to share with others. So ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na nasasanay tayo na tayo lang. Gusto rin ng Panginoon na tayo ay magiging pagpapala sa iba. Una tayo. Intindihin natin yung ating pinansyal na kapasidad. Para nang sa gayon, hindi habang buhay na hindi ako makapagbibigay kasi wala naman ako. That's the principle. Kaya nga dapat po mga kapatid, nagiging financially literate ang lahat ng tao. Kaya pinagpala ka dahil mapapakinggan mo itong mensaheng ito ngayong araw na ito. Dahil ikaw man din ay nananalangin na mapunan ang pangangailangan mo. At maging pagpapala ka sa iba. Yung ibang tao nagde-desire lang Pero maganda lakaran natin ito. Now, mayroon tayong tinatawag na financial mastery. Kinakailangan na ma-master natin itong finances natin at huwag yung finances natin ang mag-master sa atin. Huwag mong hinahayaan na yung kaperahan mo ang ginagawa mong Diyos. Dapat tayo ang master ng pera natin. That's why may tinatawag akong wealth quadrant. Itong wealth quadrant na ito ay napaka-importante sa financial mastery. Number 1, na dapat natin masaalang-alang para nang sa gayon, umaayos yung ating kaperahan. Para nang sa gayon ay napupunan yung pangangailangan natin at nagiging pagpapala tayo sa ibang tao. Number 1, pagdating sa financial mastery, itong wealth quadrant na ito, how to get wealth. Kinakailangan natututuhan mo at natututuhan ko kung paano tayo mag-create ng wealth. Sa either pagtatrabaho, pagninegosyo, o anumang kapamaraanan na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. So hindi pwedeng wala tayong ginagawa. How to get wealth. Number 2, how to grow your wealth. Ayaw ng Panginoon na meron lang binigay sa atin. Gusto ng Panginoon na kung saan napapalago natin yung mga bagay na ibinibigay niya sa atin. So hindi natatapos yun doon. Maraming mga tao natatapos lang, how to get wealth, paano ako magkakapera, Hindi, gusto ng Panginoon lumalago yan. So dapat matutuhan natin paano natin napapalago yung mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pangatlo, how to guard your wealth. Dahil hindi sa lahat ng panahon ay mayroon tayo o kaya natin i-guard ito. Why? May mga pest na tinatawag. Kaya nga, isa sa mga pamamaraan para ma-guard natin ito, di ba, may insurance. Kasi nga, alam niyo po yon, safety net kasi ang insurance or pagdating sa Bible, yung tithes. Kasi yung tithes ay nakakapag-guard sa atin dun sa mga peste na kung saan pwedeng sumira dun sa finances natin. Napansin niyo po, maraming mga tao, wala pa sa kanila yung pera nila. Hindi pa nila nahahawakan yung pera nila, wala na sa kanila. Ang bilis mawala nung kaperahan. Why? Wala nag-guard And then, last but not the least, how to glorify God through your wealth. So, ang pera natin ay hindi basta-basta kung kani-kanino binibigay, kung saan-saan ginagastos, yung maibigan mo, kung saan lang, make it sure that you will glorify God. Diyan sa kaperahan na yan, na meron ka. Ang lahat po ng ito na bilanggit ko ay makikita natin ito sa parable of the talent. Kaya nga pagdating sa dulong-dulo, come and share your master's happiness. So yung mga tao na hindi lamang nagkaroon, nag-get nila yung wealth nila, nag-grow nila yung wealth nila, yung nabigyan ng 2, saka yung 5, nag-guard nila yung wealth nila at nag-glorify nila si Lord dun sa wealth nila, come and share your master's happiness. Ibig sabihin, nakaka-glorify kay Lord kapag marunong tayong mag-handle, kapag financially prosperous tayo.
pwede pala nating mag-glorify ang Panginoon pagdating sa ating kapirahan. Alam niyo po ba may sinabi ang Biblia in 2 Corinthians chapter 8 verse 7. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love, we have kindled you. Ito sabi ni Apostle Paul, see that you also excel in the grace of giving. Gusto ng Panginoon, nag-e-excel ang mga mananampalataya in the grace of giving. Kasi yung mga taong irritable pagdating sa ganitong usapin, parang ayaw mong mapagpala yung mga tao, pero ikaw, hingi ka naman ng hingi. Asa ka ng asa. So gusto ng Panginoon, pati tayo. Nagkakaroon tayo ng nag-e-excel din daw tayo pagdating sa grace ng giving. Hindi lang pagdating sa receiving. Ngayon, eto, gusto pala ng Panginoon na nag-e-excel tayo sa grace ng giving. Question, how can you excel in the grace of giving if you don't have something to give? Paano ka mag-e-excel sa grace ng giving? Wala ka namang ibibigay. Kaya nga importante, meron tayo sa pangangailangan natin at may leftover tayo na mai-share sa ibang tao. Kaya nga, napaka-importante nito. Yung una pa lang, how to get your wealth. May mga kapamaraanan po pagdating sa kingdom ng ating Panginoon, pagdating kay Lord, pagdating sa mga mananampalataya, kung paano tayo magiging pinagpala financially. Deuteronomy 8:18. Remember the Lord your God. Tingnan niyo po. He is the one who gives you the strength to be prosperous. He is the one who gives you the strength to be prosperous. Si Lord pala ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para maging prosperous tayo. Si Lord ang nagbibigay sa atin ng wisdom para maging prosperous tayo financially. Ngayon, may ilang kapamaraanan, napaka-importanteng pamamaraan ng Panginoon para maging prosperous ka ngayong 2025 o sa susunod na taon. Ilang mga bagay, pakinggan mo itong maigi. Paano ba ako magiging prosperous ang ayon sa ating Panginoon? Number 1, work smart and work hard. If you want to be financially prosperous, dapat work smart and work hard. Proverbs 21 verse 5, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Good planning. Kinakailangan smart ka, hindi ka basta-basta atake ng atake. Sa pagtatrabaho natin, dapat pinapaghandaan natin maigi ito. Hindi siya sabog-sabog, hindi lang trabaho ng trabaho tayo. Trabaho ka ng trabaho at the end of the day, pagod ka na. Bukas makalawa, wasak-wasak ka na. So kinakailangan marunong tayong mag-leverage ng mga bagay na mayroon tayo. Kinakailangan, alam niyo, mautak tayo, kinakailangan wise tayo pagdating sa ginagawa natin, pagdating sa pagtatrabaho natin. At sinabi dito, work hard. Kahit matalino ka, kulang ka sa sipag, walang mangyayari sa atin. Kaya nga, good planning, work smart, and hard work hard, lead to prosperity. Gusto mong maging financially prosperous ngayong taon na ito, maging matalino ka sa pagtatrabaho. Maging matalino tayo sa pagnenegosyo, maging matalino tayo sa kapirahan natin, and then work hard. At sabi ng Panginoon, nagli-lead siya. Book of Proverbs po ito, ibig sabihin, napaka-practical, sagrado, yet practical na paraan. Huwag lang trabaho ng trabaho, work smart. Para po sa lahat na nakikinig dito, importante, pagplanuhan na po natin yung finances natin. Para nang sa gayon, pinagpapala tayo at nagiging pagpapala tayo sa iba. If you are working smart and you are working hard, it will lead to prosperity. Pangalawang pamamaraan ng Panginoon para i-bless ng todo-todo ang mga anak niya. Ang tawag dito ay first fruits. Proverbs chapter 3 verses 9 and 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over new wine. Kapag marunong daw tayong mag-honor kay Lord sa kapirahan natin, especially yung mga first na fruits natin na kinikita natin, yung barn daw natin ay mag-uumapaw at magre-refresh lagi tayo. Napaka-importante po ng katuruan na ito pagdating sa first fruits.
Alam niyo po mga kapatid, may mga bagay, may mga turo ang Bible na hindi na pwede natin i-apply pagdating sa New Testament. Paano mo malalaman kapag applicable ang isang command sa Old Testament pagdating sa New Testament? Isa sa kapamaraanan natin dito ay kapag ito ay nauulit sa New Testament. Halimbawa, love the Lord your God with all your heart. Love God, love people. Tinuro sa Old Testament, tinuro din sa New Testament. Kaya nga still naniniwala tayo pagdating sa practice ng tithes. Why? Tinuro sa Old Testament, tinuro din sa New Testament. Matthew 23:23, dapat niyong gawin ito. Actually, mamaya, babanggitin natin yon. Ito din naman first fruits. Tinuro sa Old Testament, tinuro din sa New Testament. Kaya nga sabi na ang first fruits, ito daw po ay holy. Sabi ni Apostle Paul sa Book of Romans chapter 8. Ito daw ay banal. So once na ang isang command sa Old Testament ay inulit sa New Testament, binding siya. Pero syempre, ito ay may kinalaman na, ang practice dito ay sang-ayon na pagdating sa spirit ng New Testament. Of course, ito ay cheerful giving, sang-ayon sa yung pagpapasya, hindi napipilitan lamang kapag pinapractice natin yung mga bagay na yon. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Alam niyo po, importante yung umaapaw. Ikaw nga nagbibigay ka kahit kapos ka eh. Kaya lang, mahirap magbigay pagkapos. Pero posible. Marami tate nagpa-practice ng ganyan. Ilang beses na ako nagbigay, kapos ako eh. Pero ano na talaga siya eh. Ibig sabihin nun, sacrificial giving na siya eh. Pero iba yung umaapaw ka. Tapos nagbibigay ka, hindi yung sakto-sakto. Nakuha niyo po yun, imbis na naitutulong natin sa kapwa natin. Halimbawa, may sakit siya. Ang nabibili lang natin sa kanya ay paracetamol. Pero kailangan niya talaga ng pambayad sa ospital. Eh di ba mas maganda yung nabayaran mo yung buong buo dun sa ospital niya dahil umaapaw ka nga sa blessing. Pag may pangangailangan sa gawain, di ba malaking bagay na nga yung may naiambag tayong kakaunti, eh di mas malaking bagay yung tayo mismo yung naka-acquire nun at naiambag natin sa gawain. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over to new wine. Kaya iniutos po ito in Nehemiah chapter 10 verse 35. We obligate ourselves to bring the first fruits of our ground and the first fruits of all fruit of every tree year by year to the house of the Lord. Ito po ay practices ng mga mananampalataya mula noon na ginagawa taon-taon na yung kanilang mga income ay binibigay nila para sa gawain taon-taon. At makikita natin, instead na malagas sila, lalo pa silang namumunga sa kanilang buhay, binibigyan sila ni Lord ng ability, ng power to produce wealth. Why? Because there is something kapag ikaw ay generous na giver. Kapag ikaw ay pinagpapala ng Panginoon at na-honor mo ang Panginoon at pinagpala ka ng Panginoon, ibang klase kapag na-honor natin si Lord. Kaya nga napakatindi rin ng repercussion sa kanila nito dati. Jeremiah chapter 2 verse 3. Israel was holy to the Lord, the first fruits of his harvest. All who ate of it incurred guilt. Disaster came upon them, declares the Lord. Kaya nga kapag hindi naalala ang Panginoon, sa kanila dati, hindi siya naalala, kinain pa nila yung para kay Lord. Di ba? Pati sa New Testament, nagbibigay si Lord ng pangkain, nagbibigay si Lord ng pangkaloob. Kinain mo yung pangkaloob mo kay Lord, kinain mo lahat ng buto. O bukas busog ka ngayon, gutom ka na habang buhay. Ganon din naman sa kanila. Kaya nga sinabi dito, all who ate of it incurred guilt, disaster came upon them, declares the Lord. Kaya wag kakainin yung seed na kung saan para kay Lord. Wag kakainin yung first fruits na para kay Lord dahil bibigyan ka ni Lord na mas marami pang seeds. At tutubo pa yan. Ano magiging epekto nito sa atin? Ezekiel 44:30, the best of all, the first fruits of all your special gifts will belong to the priest. You are to give them the first or best portion of your ground meal so that the blessing may rest on your household. Biruin mo, ikaw lang ang nagbigay ng first fruits, ikaw lang ang naging generous giver, damay mga anak mo, damay buong pamilya mo, magre-rest pa yung blessing sa household mo for that year.
May mga bagay na kung saan hindi practice ng mundo, pero napaka-importanting susi na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dahil siya naman na magpo-protect sa atin. Siya naman na magbibless sa atin. Ano pa? Yung tithes. Di ba sinabi ko nga po, napaka-importante, marunong din tayong mag-guard, not just to get, not just to grow, but also to guard your wealth. Isa sa pamamaraan nito, wag po kayo natatakot sa endurance. Kasi napaka-importante po niyan, lalo dati mga tao takot dyan eh. Pero ngayon, unti-unti na nilang naiintindihan ang importansya nito. Ito, may spiritual insurance tayo dito. Malachi chapter 3 verses 10 hanggang 12. I am the Lord all-powerful, and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse, so that there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. Verse 11, I will also stop locusts from destroying your crops and keeping your vineyards from producing. Napansin nyo, i-stop daw yon yung mga pesting yon. Sumatik yun kapag tayo pala ay nagtatayos, may gwardya na. Yung ating mga pinagkakakitaan, ika-guardian ng Panginoon. Kapag inialay mo sa Panginoon ng isang bagay, if you will dedicate everything to the Lord. Dedicated kay Lord yan eh. Edi si Lord magagard yan. I will also stop locusts from destroying your crops, keeping your vineyards from producing. Everyone of every nation will talk about how I have blessed you and about your wonderful land. I, the Lord, all-powerful, have spoken. Ano bang pamamaraan ng Panginoon para i-bless yung kanyang mga anak? Sinabi na natin kanina, work smart, and work hard, first fruits, ano pa? Tithes and generosity. Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ang sistema ng mundo, kuha ka lang ng kuha. Para mapagpala ka, get. Receive lang ng receive. Pero ang prinsipyo ng Biblia, ang prinsipyo ni Lord, a generous person will prosper. Sinabi niya, whoever refreshes others will be refreshed. Kapag tayo pala ay nagiging pagpapala sa iba generously, tayo ay pagpapalain. Sinabi kasi ng ating Panginoon. Tignan niyo po, mawawalan ako niyan. Hindi. Yung nag-utos kasi sa'yo, may-ari ng langit at lupa. Di siya magpapala sa'yo. Nakuha natin, kung pamamaraan ng mundo, ang mundo nauubos. Ang wealth ng mundo, makakapagbigay pa ng sumpa sa atin yan kapag hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero kapag sinunod natin yung mga prinsipyo ng Panginoon, tingin natin nawawalan tayo. Pero sa totoo lang, when was the last time nakapagbigay ka pero gumaan ang kalooban mo? Hindi mo alam, gumagaling ka sa karamdaman, nagkakaroon ka ng kapayapaan, natatanggal yung greediness natin, kasi naging generous tayo. Gumaan na kalooban mo, natanggal na anxiety mo, binigyan ka na ni Lord ng kapayapaan, pambihira, ibabalik pa sa'yo ng Panginoon na makailang ulit. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Alam niyo po kasi, ang pera pinasasama ng tao. Kaya nga sinabi that money is the root of all evil. Maling-mali po siya. Ang mali doon, love of money. Kaya nga the love of money is the root of all evil. Ang money po mga kapatid, neutral yan. Parang yung hangin yan. Parang yung mga bagay-bagay yan sa buhay natin. Parang music, neutral yan. May music na pang makakaluwalhati kay Lord, may music na hindi or may lyrics na makakaluwalhati, may kanta, may song na makakaluwalhati sa ating Panginoon, may awitin na hindi makakapagbigay ng kaluwalhatian kay Lord. Tayo rin, yung pera natin, pwede natin dalhin sa kademonyohan o kalokohan. Yung pera natin, pwede din naman natin dalhin sa mga bagay na makakaluwalhati sa ating Panginoon. Money is not the root of all evil. Love of money is the root of all evil. Kaya nga kapag ang pera, na-control na tayo, that's when trouble starts. Kaya nga sinabi natin, financial mastery. Dapat tayo ang kumokontrol sa pera. Dapat tayo ang master ng pera. Tayo masusunod kung saan natin siya dadalhin. Sang-ayon sa utos ng ating Panginoon, kalooban niya. At hindi yung pera magdadala sa atin. Nalalayo na tayo kay Lord, nalalayo na tayo sa mga mahal natin sa buhay, nasisira ng buhay natin dahil sa kwarta, dahil sa kwarta, pera, datong.
Dahil sa mga bagay na yan, nawawasak ang buhay natin. So dapat maunawaan po natin that there are threefold purpose of money. Para nang sa gayon hindi tayo nasisira nito. Ano ba ang purpose ng money? Tandaan natin, when purpose is not known, abuse is inevitable. Kapag hindi natin alam ang purpose ng isang bagay, naaabuso natin siya. Yung akala mong pagpapala mo, magiging sumpayan sa iyo at sa pamilya mo. Kasi hindi mo alam kung anong purpose ng pera. First, money is a tool. Ang pera po ay ginagamit natin. Gamitin sa kaluwalhatian ng Panginoon, gamitin sa gawain ng Panginoon, gamitin mo sa buhay mo, gamitin mo para maging pagpapala sa iyo at sa ibang tao. Ginagamit yan. Number 2, money is a test. Kaya nga, malaki, di ba? Test me in this. Alam mo po, maraming mga mananampalataya na susubok pagdating sa kaperahan. Kahit na anong hallelujah, praise the Lord mo. Pero pagdating sa kaperahan, where your treasure is, there your heart will be also. Isa sa pinakamatinding test para makita mo yung maturity ng isang tao, test mo pagdating sa pera. Money is a test. Maaalala mo pa rin ba si Lord kapag may pera ka na? Maaalala mo pa rin ba si Lord kapag limpak-limpak na yung salapi natin? Money is a test. Nagiging parte pa rin ba siya ng kaperahan natin? Nandun pa rin ba ang Panginoon? Kung gaano ka ka-faithful no may 10 piso kang sinasahod, gaano ka naka-faithful ngayon may 100,000 ka o 1 million ka na kinikita? Money is a test. And then thirdly, money is a testimony. Nagagamit natin ito para mailuwalhati ang Panginoon, ma-testify, maging blessing din tayo sa iba. Paano nagagawa ito? Paano mo nagawa yan? So nagiging pagpapala tayo sa mga tao. Again, napaka-importante po ng financial prosperity na ito, especially sa taong ito at sa susunod na taon ng ating buhay. Again, Proverbs chapter 3, verses 9 hanggang 10, glorify God with all your wealth, honoring Him with your first fruits, with every increase that comes from you. Then every dimension of your life will overflow with blessing from an uncontainable source of inner joy. Dalangin ko ngayong taon na ito, magkaroon tayo ng sobra, ng apaw, para nang sa gayon, mas marami tayong maibigay sa iba. Alam niyo po ba yung context nito ng 3 John? Yung context po ng 3 John, kaya sinabi niya, pinag-pray niya si Gaius na pagpalain din financially. Bakit kaya? Bakit kaya pinag-pray niya na pagpalain si Gaius financially? Basahin ko na lang po sa Tagalog, 5 hanggang 8. Mahal kong kaibigan, maaasahan ka talaga dahil inaasikaso mo ang mga kapatid na napapadpad dyan kahit na ang mga hindi mo kakilala. 6, tignan mo ibinalita nila sa iglesia rito ang tungkol sa pag-ibig mo. Kung maaari, tulungan mo sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Kaya pala, pinagpipray ni Apostle John na pagpalain itong si Gaius para makatulong siya sa mga lingkod ng Panginoon para sa ministry nila, makapagpatuloy sa gawain. Anong itutulong niya kung wala siya? 7, sapagkat pumunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon, nang hindi tumatanggap ng kahit na anong tulong sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Nagpapatuloy sila. Kaya dapat lang natulungan natin sila nang sa gayon ay maging kabahagi tayo sa kanilang gawain para sa katotohanan. Ang galing pala nito, maging kabahagi tayo. Kapag ikaw pala nagiging pagpapala ka sa isang lingkod ng Panginoon, parang ginagawa mo na rin yung ginagawa niya. Dahil maybe hindi ikaw yung sent one dun sa lugar na yon, pero ikaw yung isa sa mga senders sa lugar na yon. Again, financial prosperity. Bakit? Kasi gusto niya, ni Apostle John, na maging pagpapala si Gaius sa ibang tao. Hindi niya magagawa ito kapag wala siya. Kaya nga malalaman natin na tayo ay prosperous. Isa sa mga uri nito ay financial prosperity. Ang negative naman, ang pangit na prosperity, yung prosperity gospel in a negative way, ito yung connotation na parang pag naghirap ka, demonyo ka. O parang pag naghirap ka, cursed ka.
Mali po yun. Kasi may mga naghihirap na lingkod naman ng Panginoon. Yun yung mali eh. Naunawaan natin. Pero hindi porket pera yan, hindi na din natin pag-uusapan. Ulitin ko, hindi na dapat natin may dichotomize in a negative way ang spiritual at financial. Hindi dapat siya dinadichotomize ng mali dahil ito ay kalugod-lugod din sa ating Panginoon kung magagamit ng tama. How to have a prosperous new year? First is financial prosperity. Blessed to become a blessing. Pangalawa, in verse 2 pa rin tayo. Dear friend, I pray that you may prosper in every way and be in good health physically. Number 2 is physical prosperity. Ang basic no? Paano ka naman makakapagtrabaho kung mahina ka physically? At pwede, yung lahat ng pera mo, maubos lang nito. Kaya nga po, sinabi sa New English Translation Commentary, the author affirms that Gaius is indeed well off spiritually. Malinaw na maayos siya spiritually. And he prays that Gaius' physical health would match his spiritual health. That is, that Gaius would be as well off physically as he is spiritually. Gusto rin pinapanalangin din ni Apostle John na itong kanyang kaibigan na si Gaius ay mapagpala rin physically. Now, if physical health and spiritual prosperity were not the will of God, why would John pray that for Gaius? Kapag ang physical health at ang physical prosperity at ang financial prosperity ay hindi kalooban ng ating Panginoon, bakit pinag-pray niya? Na maging ganun? Kasi nga, napaka-importante nun. Una, kasi nga may gawain kinakailangan mag-support siya. Kinakailangan, ang ganda ng puso ni Gaius So, pinag-pray niya talaga. Kaya nga yung mga generous na tao, yung mga maayos ang puso, pag-pray mo lalo. Para dumami sila. Pag-pray mo lalo na pagpalain ng Panginoon yun. Ganun ang ginawa ni Apostle Dan kay Gaius. At pinag-pray niya rin physically. Why? Napaka-importante po nito, sabi sa New International Reader's Version. I know that your spiritual life is going well. I pray that you also may enjoy good health. Tandaan natin, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya nga wag lang trabaho ng trabaho. Pati yung katawan natin, pati yung, alam mo yun, yung sarili natin, ay iniintindi din natin. Exodus chapter 23 verse 25. Worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you. O kung ayaw pala ni Lord ng maging malusog ka o maging physically healthy ka, di hayaan mo nang magkasakit-sakit na yan, lahat na yan. Sabi dito ni Lord, I will take away sickness from among you. Habang buhay pa tayo, habang lumihinga pa tayo, mas maganda na malusog tayo at malakas tayo. Aanhin mo lahat ng kayamanan mo, kung uubusin mo rin lang naman yan, kinalaunan. Dahil pagdating sa health mo, tandaan mo, gusto ni Lord, healthy ka. Gusto ni Lord, healthy ka. I will take away sickness from among you. Nais din ng Panginoon, lahat naman tayo mawawala din. Pero habang nandito pa tayo sa mundong ito, iintindihin din natin yung sarili natin. Hindi naman po masama yung self-care. Dahil bilines tayo nito ng Panginoon 1 Corinthians chapter 6, verses 19 hanggang 20. Sabi ni Apostle Paul, or you do not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own. Pagmamayari daw ito, templo ng Santong Espiritu yung ating katawan. Verse 20, for you were bought at a price. Therefore, tingnan niyo po ito, glorify God in your body. Lahat po na nakakapakinig ngayon, pwede natin mag-glorify ang Panginoon sa ating kaperahan. Tama. Pero i-glorify mo din si Lord sa iyong katawan. Huwag kung kani-kanino at huwag kung saan-saan mo dinadala ang katawan na yan. Ngayon, kapag ikaw ay nakipagrelasyon, kapag ikaw ay kumakain o lumalamon, ang lagi mong intindihin, nakakapag-glorify ba kay Lord itong sinasaksak ko sa katawan ko at ginagawa ko araw-araw? Nakuha natin?
Hindi lamang sa pagkanta, hindi lamang sa pagsisimba, ang pag-glorify sa Panginoon. Nag-glorify ang Panginoon kung paano natin pinapahalagahan at inaalagaan itong katawan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ikaw din naman na makikinabang yan eh. Nakuha po natin, of course, number one si Lord, pero tayo rin naman na makikinabang yan. Kaya therefore, glorify God in your body. Kaya maganda pong parameter ito. Magandang pamantayan natin na yung ginagawa ko ba ay nakakaluwalhati pa kay Lord. Para pag sumusobra na tayo, nagkakamali na tayo, inaayos agad natin yung buhay natin. Nakuha po natin kasi gusto ng Panginoon, mag-glorify siya sa pangangatawan natin. Alam nyo po, many people spend their health to gain wealth. Ulitin ko, many people spend their health to gain wealth. Then they spend their wealth to regain their health. Sinisira nila yung kanilang kalusugan para lang magkapera. Lahat naman tayo, of course, nahihirapan. Natural yun. Pero alalay ka ng bahagya. Baka may ang dami mong budget, panood, pangkain. Baka ang dami mong budget dyan. Sa mga bagay-bagay na yan, nakalimutan mo yung budget para sa health mo. Kasama yan sa pagbabudget natin. Kaya lang maraming mga tao, they spend their health to gain wealth. And at the end of the day, they spend their wealth to regain their health. Gagastusin mo rin naman ang lahat para i-regain yung health natin. Kaya nga napaka-importante na pinapangalagaan din natin ang katawan na ito na bigay ng ating Panginoon. Ecclesiastes chapter 11 verse 10. So refuse to worry and keep your body healthy. But remember that youth with a whole life before you is meaningless. So refuse to worry. May mga tao hindi nila ma-detect. Bakit kaya ganito yung karamdaman niya? Saan ba nanggaling? Alam nyo naman na po yan. Sobrang stress daw. Naglabasan yung iba't ibang mga karamdaman. Refuse to worry. Kaya nga, matutulungan ka na mapagtagumpayan yung worrying yan kapag yung mga bagay-bagay ay nailalagay natin sa kamay ni Lord. Kaya wag mong kalilimutan si Lord. Saan? Sa kapirahan mo. Wag mong kalilimutan si Lord. Saan? Sa pangangatawan mo. Wag mo lang dinadala kung saan-saan lugar. Ang katawan mo, dalin mo sa pananambahan. Dalin mo sa paggawa ng mabuti. Kasi sagot ka ng Panginoon, mawawala yung worrying yan. Kaya sinabi, refuse to worry and keep your body healthy. Sinabi ng ating Panginoon. At kung babalik tayo, kasi dito na, ito yung magtatawid sa atin dun sa huli na point natin na napaka-importante. Ecclesiastes chapter 11, verse 9. Young people, kaya nga sinabi niya sa 10, di ba? But remember that youth with a whole life before you is meaningless. Yung lakas din na ito, meaningless. Verse 9, balik lang tayo. Paano naging meaningless? Young people, it's wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. But remember that you must give an account to God for everything you do. Pwede mong gawin ang lahat, dyan sa pera mo, sa mga katawan mo, dyan sa lakas mo, at the end of the day, accountable ka kay Lord sa lahat ng gagawin mo. Dito po papasok yung pangatlo. Kaya sinabi dito ni Apostle John, balik tayo, 3 John 2, Dear friend, I am praying that all is well with you and that you enjoy good health in the same way, that you prosper spiritually. How to have a prosperous new year? Number 3 is spiritual prosperity. Spiritual prosperity. According to New English Translation Commentary, it is the spiritual health which is to be the standard by which one's physical health is measured, not the other way. So dapat, according dito kay John, ang standard ng health, ng physical health natin at financial prosperity natin, ano? Yung spiritual prosperity natin. Sa makatuwid, dapat priority mo ang spiritual prosperity mo. Dapat, hindi ka maigi, dapat priority mo ang spiritual prosperity mo. Titin ko i-prioritize mo ang spiritual prosperity mo. Kasi umangkla lamang siya doon sa spiritual health. Dahil ikaw ay spiritually healthy. Sinabi ni Apostle John, spiritually prosperous.
Pinagpipray ko rin na ikaw ay maging prosperous financially at maging prosperous physically. Bakit? Mark chapter 8, verse 36. For what will it profit a man if he gains the whole world, yet loses his own soul? For what will it profit a man if he gains the whole world, yet loses his own soul? Nakuha niyo po ito? Ano pang mapapasayo dyan? Mapasayo man, hindi buong city, hindi isang barangay, hindi isang bahay, hindi isang kumpanya, buong mundo na. Mapasayo na ang buong mundo. Pero wasak ka naman spiritually. Wala rin daw kwenta ang lahat. Walang kwenta ang six-packs na yan. Walang kwenta ang healthy body na yan. Walang kwenta yung perang yan kung mapupunto ka rin lang sa impyerno. Kaya wag nating kaliligtaan. Asikasuhin man natin yung sarili natin, asikasuhin man natin yung kaperahan natin, okay lang yon. Pero wag mong kalilimutan si Lord. Bakit? For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Kaya nga sinabi po mga kapatid in 1 Corinthians chapter 6 verse 20, balik ako kanina, di ba nabasa natin to kanina, tignan po ulit. For you were bought with a price, tignan niyo po, therefore glorify God in your body. Pero hindi natapos doon eh. And in your spirit, which are God's. Hindi lang sa katawan natin gino-glorify si Lord. May component po, hindi ka maigi dito, ang tao ay may component ng body at may component din siya ng soul and spirit. Kaya nga, hindi mo lang dapat pinapakain ang katawan mo. Kaya Matthew 4:4, Luke 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Tama yon, nabubuhay tayo physically, huwag mong kalilimutan, may component yung katawan natin, may soul and spirit tayo. Pag pinabayaan mo yan, mawawalan ka ng gana rin kumain. Magkakasakit yung katawan mo. Bakit mayroon naman pera to? Bakit nagkakaganyan-ganyan? Baka apektado yung soul and spirit niya. Baka apektado yung spiritual life niya ng taong ito kasi hindi ka lang naman physical eh. Kaya nga sinabi, glorify God in your body and in your spirit. So starting today and in the coming year, prioritize your spiritual life. Kasi pwedeng malakas tayo financially, pwedeng malakas tayo physically, pero pag wala si Lord sa sentro niyan, yung same na pera na blessing mo, yan din yung pera na sisira sa pamilya mo. Yan din yung same na pera na kung saan wawasak sa buhay natin. Yung lakas na meron ka, sabihin natin, napakaganda mo at napakapogi mo, napakaganda ng pangangatawan mo, yung lakas na meron tayo, magagamit natin yan sa mga bagay na kung saan ikasisira ng ibang tao at ikasisira natin. Ilan na ang kakilala nyo? Financially prosperous. Physically prosperous. Pero nakakasira ng buhay yung ginagawa niya. Walang kadangal-dangal yung ginagawa. At at the end of the day, madidepress, bibigay siya, kukunin niya, kikitilin niya yung sarili niyang buhay at sasabihin niya, there's something missing in my life. Tama. For what will it profit a man if he gains the whole world, yet loses his own soul? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Oy, ibig sabihin, kapag wala yung Word of God, wala yung pagkain ng spiritual life natin, dedo tayo. Kaya wag mong hahayaan na nagiging malnourished ang spiritual life mo kasi maglilid yan sa ending. Malnourishment will lead to deterioration. And at the end of the day, matatapos tayo dyan. So napansin natin yung balance nito, ito ang nais ng Panginoon. Napakaganda po na magkaroon tayo ng masigabong bagong taon. How to have a prosperous new year? Dalangin natin. Number 1, na magkaroon tayo ng, number 1, financial prosperity. Nabanggit na natin ito, balik-balikan mo ito. Pangalawa, physical prosperity. Aanhin mo naman yung perang yan
kagastusin mo rin lang naman pang-ubos, pambayad sa ospital. Uy, by the way, hindi natin sinasabi na kapag nagkasakit, ay wala si Lord doon. May mga bagay talaga na kalooban na ng ating Panginoon at ipagpasa Diyos na natin yon. It doesn't mean na mahina ang isang tao, di na sinasamahan ng Panginoon. But hanggang may kakayahan pa tayo na alagaan ang katawan na ito, luwalhatiin naman natin si Lord sa body natin. Basic lang naman yan eh. Alamin mo na lang yung mga bagay na nakakaluwalhati sa Panginoon at hindi nakakaluwalhati sa Kanya. Tayo rin na makikinabang dyan, maniwala po kayo. At sa dulong-dulo, maluluwalhati ang Panginoon. Last, but not the least, at napaka-importante sa lahat, spiritual prosperity. Aanhin natin ang lakas ng katawan at dami ng pera kung wala din naman si Lord. Ang tawag pa rin sa iyo, spiritually bankrupt. The end of the day, itatapon na lang yan sa impyerno. Na kung saan hindi naman tayong kayang isave ng lakas natin at ng pera natin. And I will end with this. Again, bago tayo manalangin. Again, verse 2, nakalagay dito, Beloved. Uy, tignan mo ito maigi. Beloved. Kapag mahal mo ang isang tao, ipanalangin mo itong tatlong to. Hindi pwede na wala ito. Hindi, dapat ganito lang tayo. Hindi, napaka-importante ng tatlong to. Kaya kapag may mga taong concern ka at minamahal ka, huwag mo silang kalimutan na tulungan. Huwag mo silang kalimutan na ipanalangin. Beloved, tignan niyo po I pray that you may prosper in all things and be in health. Tignan niyo yung dulo. Just as your soul prospers. Just as your soul prospers. Napansin nyo, dagdag na lang na prayer item niya, yung financial prosperity and physical prosperity. Dagdag na lang yon. Just as your soul prospers. Kasi kung hindi siya prosperous spiritually, ito munang ididil sa kanya ni Apostle John Kaya lang dahil napakabuti ng puso nito at nagiging kagamit-gamit siya sa Panginoon, dagdag natin to. Nakuha po natin yon. Dagdag na natin tong total, ito maganda, ayos naman na ang puso mo, maidadala sa tama yung pera mo. Dahil ayos ang spiritual life mo, maidadala sa tama yung lakas ng katawan mo. Maidadala sa tama yung pera mo. Makakaluwalhati kay Lord. Ibig sabihin, walang silbi ang lahat ng uri ng prosperity. If you're not spiritually prosperous, walang silbi ang lahat ng bagay. Walang silbi ang lakas at ang pera. Kung bagsak naman tayo or spiritually bankrupt tayo. Kung meron ka mang ipapanalangin na unang-una, maging spiritually prosperous ka. What will it profit a man if he gains the whole world and yet he loses his own soul? Dalangin ko, unahin natin, i-prioritize natin spiritual life natin ngayong taon na ito. And I believe, madali nang sumunod ang iba't ibang bagay. Pag maayos ka spiritually, madali kang makinig kay Lord sa pamantayan niya financially. Pag maayos ka spiritually, mas madali kang sumunod sa pamantayan niya physically. Kapag hindi tayo maayos spiritually, maniwala kayo, dawit lahat pera mo, sisira sa'yo. Katawan mo, sisira sa'yo. Ilan na nasira? Dahil napakalakas niya, napakapogi niya, napakaganda niya. Napaka-healthy niya, nagamit naman sa masama. Kuha natin. Ilan na napakayaman? Mapanira ng sarili, mapanira ng tao, kasi wala si Lord sa sentro. Pero kapag si Lord nasa sentro, naniwala ka, lahat ng mga areang yan ay nagiging pagpapala sa iba, sa iyo, at sa Panginoon. I want you to close your eyes right now. Who among you here alam natin may mga kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. I don't know kung sino sa atin na may struggle financially. Naniniwala ko ito na mensahe sa iyo ng Panginoon. God wants you to have a prosperous new year. Sundan mo yung pamantayan ng ating Panginoon. Or maybe some of you are struggling financially or you are suffering physically right now. Before anything else, yung sentro muna ang ayusin natin. Ito yung spiritual life mo. Again, what will it profit a man if he gains the whole world and yet loses his own soul?
Unahin mo kapatid yung pinaka-importanting prosperity sa lahat. Walang iba kundi yung relasyon mo kay Lord. Di ba ang sarap pumasok sa panibagong taon na ginaguide ka ni Lord? Ang sarap pumasok sa panibagong chapter ng iyong buhay na si Lord yung sumusulat ng love story mo, ng journey mo. Ang sarap na siya yung guide mo sa panibagong chapter ng buhay mo. If any one of you right now, sinasabi mo, Lord, gusto ko pong magkaroon ng breakthrough spiritually ngayong taon na ito. Bago ka pa man o patuloy na i-bless financially at physically, maganda na iisentro si Lord dyan para hindi tayo magkamali at hindi maging sumpa yung mga bagay na magkakaroon tayo. Maganda si Lord ang naglilid sa atin. Si Lord ang nasa sentro ng tagumpay natin sa mundong ito para hindi mawasak ang buhay natin. So if you want Jesus to be the center of your life, to be your Lord, at gusto mo i-save ka spiritually, or maybe maliwanag sa atin, nakapila na tayo papuntang impyerno, at sinasabi mo, Lord, save me. Save me from this miry clay. Save me from this pit, Lord. Ibangon mo ko, i-rescue mo ko, Lord. Bago ang lahat ng bagay, Panginoon, nasira na ako ng pera, nasira na ako ng katawan na ito. But Lord, iayos mong spiritual life ko ngayong araw na ito. I want to have a personal relationship with you, Lord. I want to grow spiritually bago matapos ang taon na ito at sa susunod na taon. If this is your heart's desire right now, mananalangin tayo kapatid. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito for the very first time, the Bible said, sino man lumapit sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Mahal ka ni Lord. Bigay mo yung buong buhay mo sa Kanya. Yan ang pinakamatinding prosperity na pwede mong tanggapin sa buhay. Believe me, you are spiritually prosperous. At ngayong oras na ito, kapatid, dagdag na lang yan. Pero dalangin natin, katulad ng prayer ng mahal na kaibigan ni John, ni Apostle John. Sinasabi niya sa kanyang mahal na kaibigan, pagpalain ka rin ng Panginoon financially. At pagpalain ka rin ng Panginoon physically. Maybe some of you right now ay nag-struggle ka financially or nag-struggle ka physically. God wants to bless you. Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and sisters right now. Everyone na nandirito ngayon na nag-struggle sila financially. Lord, I pray God for wisdom. Starting today, Lord, at sa susunod na taon. Lord, I declare na mas magiging financially prosperous siya, Lord. Aapaw, Lord, yung pagpapalang ito dahil, Lord, magiging pagpapala siya sa iba. Hindi lang siya magiging pagpapala, Panginoon, dahil doon sa kakarampot na meron siya. Lord, mag-giver na siya kahit wala siya. What more pa kaya, Panginoon, kapag siya ay umaapaw? Lord, ito pong generous na ito na tawag ito, Panginoon, na anak mo, Lord, pagpalain mo po siya financially palalo. Para nang sa gayon, Lord, maraming tao mapagpapala at maluluwalhati ang pangalan mo sa kanyang buhay. In the name of Jesus, bless him, bless her right now financially. In the name of Jesus. Lord, I pray also, Lord, for those who are suffering physically, Lord, in the name of Jesus. You have said in your words, by His wounds we are healed. In the name of Jesus. Salamat sa kagalingan naming spiritual. At salamat din, Panginoon, dahil Ikaw yung Diyos na nagpapagaling ng aming karamdaman. Lord, I declare na instead na gastusin niya para sa malaking gastusin sa ospital ang perang ito, in the name of Jesus, I speak for miracle right now. I speak, God, for healing. Na instead yung paggastos sa ospital ay magiging pagpapala na lang sa gawain mo at sa ibang tao, Lord. In the name of Jesus, receive your healing right now. In the name of Jesus. At sa lahat ng ito, Panginoon,
maluwalhati ang pangalan mo, at lalo pa kaming mas maging malago spiritually, para nang sa gayon, sentro ka ng aming tagumpay, at sentro ka ng lahat ng bagay. Kapatid, ikaw at ang ating Panginoon. Muli mong itono yung puso mo sa ating Panginoon. Muli mong itono yung buhay mo sa ating Panginoon. Ngayong oras na ito, para nang sa gayon, anumang blessing na dumating sa iyo, lakas, kapirahan, mga tao, nasa sentro pa rin si Lord. Let Him be the center of your life. Offer your life to God. Offer everything to the Lord. Isa sa pinakamagandang nais mong gawin, pinakamagandang gagawin mo, kapatid, sa pag-e-end ng taon na ito at sa pagpasok ng taon na ito, Lord, itama mo puso namin. Itono mo, Lord, ang puso namin. Isentro mo, Panginoon, yung buhay namin sa iyo, Panginoon. Hindi iikot yung buhay namin sa pera lang, Lord. Hindi iikot yung buhay namin sa pangsarili lang namin, sa katawan lang namin, Lord. Iikot ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang magiging mundo namin. Aanin namin lahat ng bagay kung wala ka rin lang. Kung mababa sa impyerno rin lang kami, Panginoon. Right now, offer your life. Offer everything to the Lord. Oh, God. Oh, Jesus. Just come to Jesus. Offer everything. Wala kang ititira. Ibigay mo ang lahat sa ating Panginoon. Let God lead you. Let God bless you. Yes, God. Use it for your glory, Lord. Use this life, these finances, Lord. Everything that is within us. Lord, I offer you. Isa sa pinakamaganda, Lord. In fact, pinakamaganda at pinakatamang gagawin namin. We want to offer everything to you, Lord. We're not the owner of this body. We're not the owner of everything we have. We're just managers, Lord. You are the rightful owner of everything. So turuan mo po kami, Panginoon, na ma-acknowledge namin yung lordship mo, Lord, sa kapirahan namin. Si Lord, baka nawawalaan ka na sa eksena, Lord. Puro pera na lang. O kaya wala ka sa kapirahan namin, Panginoon. Or maybe sarili na lang namin na intindi namin this year, Lord. At napabayaan na namin ng spiritual life namin. At the end of the day, apektado ang lahat. So dalangin ko nga po, itong taon na ito, Lord, na darating ay mas lalo pa kaming mas maging malapit sa iyo. Para nang sa gayon, lahat ng pagpapalang dumating ay nasa maayos na kamay, Panginoon. Salamat po dahil may pinagaling ka ngayong araw na ito. Salamat dahil may physical, Panginoon, na prosperity na naranasan ng bawat isa. Salamat dahil may miracle kang binigay, Panginoon, sa bawat isa. May gumaling dito in the name of Jesus. Thank you, Lord. Meron dito, Lord, pinagpala mo financially, Panginoon. Ngayon palang kumikilos ka na sa kanyang buhay. Gumagawa ka na ng solusyon sa kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Ngayon palang, Lord, pinatutunayan mo na, Panginoon, na yung Diyos, Panginoon, na concern sa aming spiritual life ay concern din sa aming kakanin. Kaya nung tinuruan mo kami, Panginoon, una i-acknowledge ka sa aming buhay, kundi tinuruan mo rin kaming manalangin sa aming kakanin sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, dahil concern ka din sa isa pangangatawan namin at pangangailangan namin. Kaya, Lord, dinideclare ko po, Panginoon, that everyone na nakapakinig ng salita mo will have a true, prosperous new year. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat. Ngayong oras na ito, selyuhan natin lahat ng napakinggan natin. Believe me, ikaw ay blessed at hindi ka cursed. You are an asset and not a liability. And starting today at sa susunod na taon,
Ikaw ay pagpapalain ng Panginoon at ikaw ay magiging pagpapala sa iba para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He did declare ito, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next year. Have a prosperous new year, everyone.